Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa oras na ito, ang grupo ay nakasakay sa isang eroplano patungo sa Papaya Island. Si Yamcha ay sabik na sa World Martial Arts Tournament. Sinabi ni Puar na mananalo si Yamcha, ngunit sinabi ni Krillin sa kanila na huwag kalimutan ang tungkol sa kanya. Nangako si Yamcha na ipapakita ang resulta ng kanyang 3 taong pagsasanay. Pagkatapos ay tinanong ni Bulma kung nakalimutan na ba nila si Goku. Si Lanch, na nasa masamang anyo, ay may pagnanais na i-hijack ang eroplano, at sinabi ni Pagong sa kanya na pigilan ito. Tila nasasaktan si Master Roshi at biglang sinabi sa stewardess na kailangan niyang pumunta sa banyo, na ikinagulat ng lahat. Ngunit tumanggi ang stewardess dahil malapit na silang maglanding. Sinabihan sila ni Master Roshi na magmadali at lumapag ng eroplano. Kinakabahang sumang-ayon ang stewardess at nagmamadaling umalis. Yung iba nagkukunwaring hindi kilala si Master Roshi. Sa wakas ay nakarating na si Goku sa Papaya Island, at siya ay nagugutom. Umakyat siya sa puno at kumakain ng prutas. Nasa ibaba ang ilang tigre, kaya naghagi si Goku ng ilang prutas sa kanila. Sa hindi inaasahan, ayaw ng mga tigre sa prutas, kaya sinimulan nilang salakayin si Goku. Pinunit din ang itim na gi na kinuha niya kay Shu 3 taon na ang nakararaan. Sa panig ni na Master Roshi, lumapag na ang eroplano sa Papaya Island Airport. Sa puntong ito, naiinip ang grupo na naghihintay sa pagbabalik ni Master Roshi mula sa banyo. Bumalik si Master Roshi at sinabing nahirapan siyang ilabas ang lahat, na ikinahiya ng iba. Pagkatapos ay sumakay silang lahat sa mga taxi at umalis para sa World Martial Arts Tournament. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa harap ng World Martial Arts Tournament. Sinabi ni Krillin na nagbabalik ito ng mga alaala, at sumang-ayon si Yamcha. Pagkatapos, nag-sign in sina Krillin at Yamcha, at tinanong ni Master Roshi ang lalaking nagrerehistro kung dumating na si Goku, ngunit wala pa. Nagtataka si Krillin kung ano ang ginagawa ni Goku, at umaasa si Master Roshi na hindi niya nakalimutan na ang World Martial Arts Tournament ay ngayon. Samantala, si Goku, sa katunayan, ay nagmamadali patungo sa paligsahan. Habang papalapit ang deadline para sa pagpaparehistro ng tournament, sinabi ni Yamcha na malapit nang magsara ang admission. Si Bulma, gayunpaman, ay tiwala na hindi palalampasin ni Goku ang araw na ito, na inaabangan ito ng napakatagal. Si Lanch naman ay nagsasaad ng pagnanais na makapasok sa paligsahan, ngunit ipinaalala sa kanya ni Pagong na hindi pinapayagan ang mga armas. Si Master Roshi ay lihim na lumapit sa lalaking nagrerehistro at sinabihan siyang mag-sign in kay Jackie Chun. Ang lalaking nagrerehistro ay nalilito, kaya tinanggal ni Master Roshi ang kanyang salaming pang-araw upang ipakita na siya si Jackie Chun. Sinabi niya sa lalaking nagrerehistro na ilihim ito, at pumayag siya, pinapirma siya. Itinuro ni Bulma na 5 minuto na lang ang natitira bago magsara ang admission, at iniisip ni Ulang na hindi makakarating si Goku sa tamang oras. Sa pagbabalik ni Master Roshi, nagtataka si Krillin kung saan siya nagpunta, ngunit sinagot lang ni Roshi na nasa banyo lang siya. Biglang lumapit si Master Shen, ang Crane Hermit, papunta kay Master Roshi, kasama ang kanyang 2 disipulo, si Chen Shenhan at Chiaozu. Nakatitig sila sa isa't isa. Sinabi ni Master Roshi na nagulat siya na buhay pa ang Crane Hermit. Pagkatapos ay binalikan ni Shen kung gaano kakilakilabot ang mukha at bibig ni Roshi gaya ng dati. Mabilis na tinamaan ni Bulma at ng iba pa si Master Shen, na nakita siyang nakakatakot at bastos. Sinabi ni Master Shen na nakarinig siya ng isang nakakalokong chismis, na ang mga disipulo ni Master Roshi ay naging mahusay sa huling paligsahan, kaya dinala niya ang kanyang sariling mga disipulo upang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na martial arts. Nagsimula silang magtalo ni Master Roshi, hanggang sa umalis si Master Shen at ang kanyang mga disipulo. Sa puntong ito, itinuro ni Ulang na 1 minuto na lang ang natitira bago magsara ang admission. Sa pagmamadali, sinabihan ni Yamcha si Puar na mag-transform bilang Goku at mag-sign up. Bigla na lang silang lahat natuwa nang makitang nagmamadaling pumasok si Goku suot ang balat ng isa sa mga tigre na nakasalubong niya kanina. Masaya niyang binati silang lahat, at pumunta si Master Roshi para mag-sign in kay Goku sa tamang oras. Nang aasar na itinanong ni Bulma kung bakit si Goku ay nasa napakaruming damit, kaya tinanong niya kung ito ba talaga si Bulma. Pagkatapos ng mga pagbati mula kay Yamcha at isang seloso na Krillin, pumasok si Master Roshi at galit na nagtanong kung bakit hindi ginamit ni Goku ang Flying Nimbus para makarating doon. Kaya sinabi ni Goku na sinabihan siya ni Master Roshi na wag gumamit ng Flying Nimbus, para makapagsanay siya. Nagtanong si Ulang kung lumangoy ba si Goku dito. Casual na sumagot si Goku na lumangoy siya mula kay Yahoy, na ikinagulat nila, dahil si Yahoy ay nasa kabilang panig ng mundo.
Nag-aalok si Master Roshi na ilabas silang lahat para kumain dahil magsisimula na ang labanan bukas. Masaya silang sumang-ayon, ngunit napagtanto ni Master Roshi na wala na siyang pera. Sasabihin na sana niya sa kanila na hindi sila dapat umalis, ngunit lumalayo na sila at masayang nag-uusap. Sa isang restaurant, kumakain silang lahat. Pagkatapos, lumabas silang lahat, nasiyahan sa kanilang pagkain. Samantala, nagalit ang may-ari dahil walang pera si Master Roshi. Nangako siyang magdadala ng 500,000 zeni sa loob ng 2 o 3 araw, kaya sumang-ayon ang may-ari. Tinanong ni Gouko si Krillin kung ang pagsasanay sa ilalim ni Master Roshi ay mahirap, at sinabi ni Krillin na ito ay eksaktong kapareho ng dati, ngunit kailangan nilang magsuot ng 100 kilogram na mga shell ng pagong malapit sa dulo. Lumabas si Master Roshi, kaya tinanong siya ni Pagong na kung kailangan niyang gumamit muli ng banyo, na ikinagalit niya. Pagkatapos ay awkward na iminumungkahi sa nalilitong Dragon Team na maglaro sila ng mga baraha at mag-relax. Maya-maya, sa hotel, lahat sila ay naglalaro ng baraha. Pagkatapos ng laro, umalis sina Bulma at Lanch para pumunta sa sarili nilang kwarto. Sinundan sila ni Master Roshi, habang naghuhubad sila. Tinanong niya kung kailangan nila ng bodyguard para sa gabi. Kaya naman, sinuntok nila siya. Si Master Roshi ay bumalik sa kanyang sariling silid na duguan ang ilong at sinabi sa iba na siya ay matutulog na. Nang maglaon, habang natutulog ang iba, umalis si Krillin sa silid at nagsimulang mag-jogging sa labas, kaya sinamahan siya ni Yamcha, na hindi rin makatulog. Pareho silang sumang-ayon na gawin ang kanilang makakaya bukas, at makatagpo ng maraming iba pang pagsasanay sa mga manlalaban. Kinabukasan, lahat ng mga mandirigma ay nagtipon sa World Martial Arts Tournament. Masaya sina Gouko, Krillin, at Yamcha na makabalik sa Orange Geese. Tinanong ni Yamcha kung sa tingin ni Krillin ay tila mas lumakas si Gouko, kaya sinabi ni Krillin na parang hindi. Si Bulma at ang iba ay sumandal sa dingding, hiniling ang kanilang swerte. Magsisimula na ang preliminary rounds, kaya ang buong grupo ng mga manlalaban ay pumasok sa gusali. Tinanong ni Puar kung nasaan si Master Roshi, at sinabi ni Bulma na malamang ay gumagamit na siya ng banyo. Sa loob ng preliminary building, si Master Roshi ay bumalik sa kanyang Jackie Chun na pagbabalat kayo. Binati ni Gouko si Jackie Chun at nangakong manalo sa pagkakataong ito. Sinabi ni Jackie Chun na tila nagsanay si Gouko sa mga nakaraang taon at inaasahan ang kanilang laban. Napaisip si Jackie Chun sa sarili, hindi ko kayang matalo sa kanya. Hindi alam ng iba na lihim akong nagsanay sa nakalipas na 3 taon. Isang matandang priest ang tinatanggap silang lahat sa 22nd World Martial Arts Tournament. Ang torneo ay gaganapin ngayon tuwing 3 taon sa halip na 5 taon. Mayroong 182 kalahok sa oras na ito. Samantala, kumakain si Gouko habang nagsasalita, karaniwang nakakahiya kay Krillin at Yamcha. Sinabi ng referee sa lahat ng mga manlalaban na pumili ng kanilang mga numero, upang matukoy ang mga match-up para sa preliminary rounds. Ang mga mandirigma ay nagsimulang pumili ng kanilang mga numero. Nakuha ni Krillin ang 62, na nasa huling kalahati ng Block 2. Nakuha naman ni Gouko ang dulo ng Block 1. Nakuha naman ni Yamcha ang unang kalahati ng Block 1, at nakahinga siya ng maluwag na hindi niya kailangang labanan kaagad si Gouko. Nakuha ni Jackie Chun ang 178 sa Block 4. Natutuwa si Krillin na hindi nila kailangang mag-away. Sa oras na ito, ang preliminary rounds ay handa nang magsimula. Sinasabi ng preliminary announcer sa lahat ang mga panuntunan ng World Martial Arts Tournament, kung paano ka natalo, at mga katulad na panuntunan. Sinabi ni Krillin kay Gouko na wag magpatalo. Nakikita ni Tinshanhan at Chiaotzu si Gouko, at nakilala siya. May flashback sila noong unang nakalaban ni Tin si Gouko 3 taon na ang nakakaraan sa kagubatan. Sinabi ni Tinshanhan na dapat itong maging kawili-wili. Sa sandaling ito, humakbang si Yamcha sa ring, handang lumaban sa kanyang unang kalaban, isang lalaking may mohawk. Sa labas, sinasabi ni Ulang na magsimula na ang preliminary rounds sa lalong madaling panahon. Umaasa si Bulma na gagawin ng iba ang lahat, at sinabi ni Puar sa kanya na wag mag-alala. Bumalik sa loob, ang mohawk na lalaki ay naghagis ng ilang tabla sa hangin, na winasak niya sa isang suntok. Sinabi ni Yamcha na ang mga board ay hindi lumalaban, kaya ang mohawk na lalaki ay tumugon na si Yamcha ay hindi makakalaban kapag siya ay binasura. Magsisimula ang laban, at si Tinshanhan ay sabik na makita ang turtle style ng mga disipulo ni Master Roshi. Si Mohawk man ay sumipa, ngunit si Yamcha ay nawala. Sa hindi inaasahan, lumitaw si Yamcha sa likod ni Mohawk, at siniko siya sa mukha nang siya ay tumalikod, na pinabagsak siya sa lupa. Na-knockout ang lalaking Mohawk, kaya nanalo si Yamcha sa laban.
Sinabi ni Goko na tiyak na nagsanay si Yamcha, ngunit hindi masyadong humanga si Tin Shanhan. Pagkatapos ay pumunta sina Goko at Yamcha sa Block 2, para makita ang laban ni Krillin. Pagkaraan ng maikling pagkaantala, isang higanteng lalaki na tinatawag na Antoine the Great ang pumasok sa ring, na handang labanan si Krillin. Yung iba nagulat sa laki niya. Sinabihan ng higanteng lalaki si Krillin na umuwi kung ayaw niyang mamatay. Nakilala ni Yamcha ang lalaki bilang isang pro wrestler, at sinabihan si Krillin na mag-ingat. Nagsimula ang laban, at sinabihan ni Krillin ang higanteng lalaki na umatake kung kailan niya gusto. Nangako si Anton na durugin si Krillin, at tinadyakan, ngunit ito ay umiwas. Pagkatapos ay tumalon si Krillin sa pamamagitan ng isang sipa, ngunit hinawakan siya ng higanteng lalaki, at sinimulan siyang durugin. Sinabi ni Yamcha na may lakas si Anton na durugin ang mga malalaking bato. Sa hindi inaasahan, tumawa si Krillin, at sinabing hindi ito sapat para matalo siya. Pagkatapos ay siniko niya ang kamay ng higanteng lalaki, kaya siya ay nakalaya. Nagalit si Anton, at sinubukan niyang hawakan si Krillin, na hinawakan siya sa daliri at itinapon siya palabas ng ring. Nagulat ang lahat. Nanalo si Krillin sa kanyang laban, at sinabi ni Goko na mas lumakas siya. Maya-maya pa, lumapit sina Tin Shanhan at Chiaotzu. Tinutuya sila ni Tin Shanhan, sinabing mayroon silang mahinang pamamaraan na maipagmamalaki. Ipinaalam ni Krillin kay Goko na sila ay mga disipulo ni Master Shen, na nagudyok kay Goko na mag-flashback sa kanyang pakikipagtagpo kay Tin Shanhan sa kanyang paglalakbay sa buong mundo. Sinabi ni Goko na sila ang nanloko sa Inoshikacho. Tinanong ni Krillin kung kilala sila ni Goko, at sinabi ni Tin Shanhan na maaari niyang tapusin si Goko noon, at ngayon ay utang ni Goko ang kanyang buhay. Tinanong ni Yamcha kung ano ang punto ni Tin Shanhan, at sinabi ni Tin Shanhan na hindi siya matatalo, at maswerte sila na hindi nila kailangang harapin siya sa preliminary. Habang nakatitig sina Yamcha at Tin Shanhan, napansin ni Krillin si Chiaotzu, at sinabing kakaiba ang hitsura niya. Pagkatapos ay tinawag ni Chiaotzu si Krillin na isang pandak, at inilabas ang dila sa kanya. Sinabihan sila ni Yamcha na magwala, at pinuri ni Tin Shanhan ang espiritu ni Yamcha, ngunit binanggit na hindi nakuha ni Yamcha ang mahinang lugar ng kanyang kalaban sa kanyang huling laban. Ibinunyag ni Yamcha na sinadya niyang sumablay, hindi pakiramdam na maging isang mamamatay tao, ngunit hindi siya magpipigil laban kay Tin Shanhan. Hinahamon ni Tin Shanhan si Yamcha noon, at ang dalawa ay naghahanda upang sa labanan. Sinabi ni Goko kay Yamcha na huminto, ngunit tumanggi siya, hindi gusto ang ganitong uri ng tao. Pagkatapos ay pumasok si Jackie Chun, at sinabi sa kanila na madi-disqualify sila kung lalaban sila ngayon. Tinanong ni Tin Shanhan kung sino ang matandang ito, kaya sinabi sa kanya ni Yamcha na si Jackie Chun ang nanalo sa huling World Martial Arts Tournament. Sinabi ni Tin Shanhan na hindi sila maaaring maging kalaban para sa kanya, upang matalo sa isang matandang lalaki. Sinabi niya sa kanila na gawin ang kanilang makakaya, kaya lumayo siya kasama si Chiaotzu. Samantala, ang atensyon ni Shen ay nananatili kay Bulma habang hinahangaan niya ang kanyang mga suso, at tinanong siya kung gusto niya bang sumama sa kanya. Halatang tumatanggi si Bulma. Pagkatapos ay bumaling si Shen sa masamang lunch sa halip at inulit ang alok, para lang tumugon si Lunch sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang bala sa kanya. Sa hindi inaasahan, walang kahirap-hirap na sinalo ni Shen ang bawat bala at ibinagsak ang mga ito sa lupa bago kalmadong lumakad palayo, nagbabala sa kanila na gumawa ng mga pagsasaayos para sa paglilibing ng mga disipulo ni Roshi. Pagbalik sa loob, oras na ni Tin Shanhan na lumaban. Hiniling ni Chiaotzu ang swerte ng kanyang kaibigan, at umaasa si Krillin na matalo si Tin Shanhan. Ibinaba ni Goko ang paniwala, idinagdag na si Tin Shanhan ay napakalakas. Tinanong ni Yamcha kung nakipag-away ba si Goko sa kanya noon, kaya sinabi ni Goko na ginawa niya ito saglit. Inihagas ni Tin Shanhan ang kanyang gi, kaya tinawag siyang palabas ni Krillin. Pumasok sa ring ang sumo wrestler na handang makipaglaban kay Tin Shanhan. Ang isa pang manlalaban ay iniinsulto ang sumo wrestler, na tinawag siyang isang patak ng taba. Ang sumo wrestler ay lumabas sa ring, at galit na sinabi sa manlalaban na sabihin iyon sa kanyang mukha. Sinuntok ng manlalaban ang sumo wrestler sa tiyan, ngunit walang epekto. Kaya sinuntok din ng sumo wrestler ang manlalaban sa isang pader, mukhang masakit, natanggal ang mga ngipin ng lalaki. Sinabi ni Yamcha na siya ay medyo malakas, at idinagdag ni Jackie Chun na ang mga tulad na ganyang mandirigma ay mahirap talunin. Magsisimula ang laban, at ang sumo wrestler ay sumugod kay Tin Shanhan. Sa hindi inaasahan, mabilis na tinamaan ni Tin Shanhan ang sumo wrestler sa mukha, at siya ay bumagsak. Nanalo si Tin Shanhan sa laban. Gulat na gulat ang lahat. Sinabi ni Yamcha na gumamit si Tin Shanhan ng 4 na suntok sa napakabilis, at sinabi ni Krillin sa kanya na huwag kalimutan ang 3 sipa.
Sinabi ni Goku na magaling siya, ngunit sinabi ni Krillin na hindi siya ganoon kagaling. Sa kanyang isip, tinawag ni Tenshinhan na tanga si Krillin, dahil hindi niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Susunod na ang turn ni Goku, at pumasok siya sa ring. Sina Krillin, Yamcha, at Jackie ay sabik na makita ang pag-unlad ni Goku sa nakalipas na 3 taon. Sinabi ni Krillin na hindi siya mukhang napakalakas, at kinilala ni Jackie Chun ang lalaki bilang si King Chappa. Sinabi ni Yamcha na si King Chappa ay isang kamangha-manghang manlalaban. Idinagdag ni Jackie Chun na si King Chappa ay nanalo sa huling paligsahan na tinapos niya ng napakadali, na hindi man lang siya natamaan. Sinabi ni Yamcha na si Goku ay may maliit na pagkakataong manalo kung siya ay maingat. Sinabihan ni King Chappa si Goku na huwag mag-alala, dahil hindi niya ito papatayin. Kaya nagpasalamat si Goku sa kanya. Nakatayo si Goku sa harap ni King Chappa, ang kanyang unang kalaban sa 22nd World Martial Arts Tournament. Sinabi ni Jackie Chun na kailangang labanan ni Goku ang isang mahigpit na kalaban sa simula pa lang. Sinabihan ni King Chappa si Goku na sugurin siya anumang oras. Naghahanda silang lumaban. Nagtataka si Jackie Chun kung gaano kahusay ang nakuha ni Goku sa nakalipas na 3 taon. Agad na sinuntok ni Goku si King Chappa at sinuntok ito sa baba. Nagulat ang lahat sa bilis ni Goku, at humanga si King Chappa. Pagkatapos, sumipa si King Chappa, ngunit umiwas si Goku. Sinubukan ni King Chappa ang isang suntok, ngunit nalampasan ito ni Goku. Habang nasa himpapawid, naghagis ng suntok si Goku, ngunit siya ay nahuli ni King Chappa. Sa hindi inaasahan, sinipa ni Goku si King Chappa sa dibdib, at nagpatuloy ng sunod-sunod na mga sipa sa parehong lugar, bago gumamit ng dobleng sipa para mapatumba siya sa lupa. Nagulat ang lahat muli. Ang galit na si King Chappa ay bumangon, at napagtanto ni Yamcha na siya ay magiging seryoso. Nalaman ni Jackie Chun na gagamitin ni King Chappa ang kanyang 8-arm fist, at nagbigay ng paliwanag kay Yamcha kung paano ito gumagana. Sinabihan ni King Chappa si Goku na huwag siyang kamuhian, dahil bahagi ng pagsasanay ang pagdanas ng pagkawala. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na tila may 8 braso. Sa hindi inaasahan, nagawa ni Goku na harangan ang bawat suntok ng madali, na ikinagulat ng iba. Ni-trip ni Goku si King Chappa, pinabagsak siya sa lupa. Sinabi ni Goku na nakakita siya ng butas sa paanan ni King Chappa at pinuntahan ito, na naging dahilan upang bumangon si King Chappa at sumuntok sa kanyang galit. Biglang nawala si Goku, na ikinalito ni King Chappa. Litong-lito siyang tumingin sa paligid, hanggang sa itinuro ng isang tao si Goku sa hangin. Sinabi ni Jackie Chun na nakagawa lang ng malaking pagkakamali si Goku. Sinabi ni King Chappa na si Goku ay hindi makakagalaw ng malaya sa himpapawid, na magreresulta sa kanyang pagkawala. Pagkatapos ay tumalon si Goku sa kisame at sinugod si King Chappa, na sumugod din at naghahanda ng suntok. Bago pa magkadugtong ang suntok ni King Chappa, huminga ng malalim si Goku, pinapanatili ang kanyang sarili na nakasuspine sa hangin ng sapat para makaiwas. Sa pamamagitan nito, pinaalis ni Goku si King Chappa sa ring, na nanalo sa laban. Nagkomento si Jackie Chun sa napakahusay na diskarte ni Goku, at masayang tumalon si Goku mula sa ring. Tinanong ni Krillin kung talagang magandang ideya para kay Goku na gumamit ng napakaraming kapangyarihan sa kanyang unang laban. Tumugon naman si Goku na hindi niya ginamit ang kanyang buong kapangyarihan. Kung ginawa niya, ang kanyang kalaban ay tapos na. Seryoso siyang lalaban kapag nakipag-away siya sa iba, at sinabi niyang hindi siya makapaghintay. Kinakabahang sumang-ayon sina Yamcha at Krillin. Nang tinawag ang Fighter 178, si Jackie Chun, hindi siya pinapansin, natigil sa kanyang pag-iisip. Iniisip niya sa kanyang sarili na kapag natalo siya kay Goku, mawawala ang kanyang posisyon bilang isang mahusay na guro. Nakuha ni Krillin ang atensyon ni Jackie Chun, sinabihan siyang pumasok sa ring. Humakbang si Jackie Chun sa ring, nakaharap sa kanyang kalaban. Ang kalaban ay isang napaka-muscular bear na lalaki. Hiniling ni Goku ang swerte ni Jackie Chun. Magsisimula na ang laban, at ang lalaking oso ay naghahanda ng lumaban. Si Jackie Chun ay patuloy na iniisip sa kanyang sarili kung gaano kahusay ang nakuha ni Goku. Nagtataka sina Goku, Krillin, at Yamcha kung bakit hindi lumalaban si Jackie Chun. Naiinis na ang lalaking oso. Iniisip ni Jackie Chun na mas malakas si Goku kaysa sa kanya, ngunit mas marami pa rin siyang karanasan. Sa hindi inaasahan, tuluyan na nagwala ang galit na oso at biglang sumugod kay Jackie Chun. Nawala sa pag-iisip si Jackie Chun at naisip si Goku sa halip ang sumugod sa kanya. Si Jackie Chun ay nawala at nagpakita sa harap ng oso. Agad niyang siniko ang oso sa tiyan, sinuntok sa muka, at sinipa sa hangin. Lumapag ang lalaking oso, walang malay, at nanalo si Jackie Chun sa laban.
Sinabi ni Goko na si Jackie Chun ay talagang mahusay, at idinagdag ni Yamcha na siya ay mas matalas kaysa sa huling pagkakataon. Sinabi ni Krillin na tiyak na makakarating si Jackie Chun sa final rounds. Sinabi ni Yamcha na ito ay magiging isang paligsahan. Patuloy ang mga laban. Umiwas si Goko ng ilang suntok at sipa mula sa isang malaking kalaban ng tigre at itinapon siya palabas ng ring. Nakaiwas si Krillin ng sunod-sunod na suntok at pinatumba ang mataba niyang kalaban gamit ang isang sipa. Hinampas ni Jackie Chun ang isang foxman hanggang sa ma-forfeit siya. Pinalo ni Yamcha ang isang kickboxer na kalaban gamit ang isang sipa sa puwitan. Sinabi ni Tin Shanhan kay Chiaotzo na maayos siya, ngunit patuloy siyang nagkakamali. Kaya sinabi ni Chiaotzo na hindi pa siya seryoso. Samantala, ang boksingero ay nagmamadaling lumayo kay Yamcha sa takot, na natalo sa laban. Sabi ni Tin Shanhan, wala pa rin siyang laban sa akin. Sina Goko at Yamcha ay nagpupuri sa isa't isa. Ang isang anunsyo ay nagsasabi sa kanila na sila ay magpahinga ng isang oras bago ipagpatuloy ang preliminary rounds. Masayang nagmamadaling umalis si Goko para kumuha ng pagkain, kaya sumunod sina Krillin at Yamcha. Samantala, patuloy na nabigo si Ulang na manghuli ng isda sa ilang uri ng larong panghuhuli ng isda sa Japan. Sabi ni Bulma, nakakatamad na hindi makita ang preliminary rounds. Umaasa si Pagong na si Goko at ang iba pa ay uusad. Sa isa pang booth, ginagamit ni Lanch ang kanyang baril para bumaril ng maraming target. Sinabihan siya ng vendor na wag gumamit ng tunay na baril, ngunit binantaan lang siya nito na ibibigay sa kanya ang premyo. Kinakabahan siyang bumigay ng teddy bear, ngunit sinimulan lang siyang barilin ni Lanch, nang hihingi ng pera bilang premyo. Samantala, sa loob, ipinunto ni Jackie Chun na may ilang rounds na lang bago ang finals. Sinabi ni Krillin na ang preliminary ay masyadong madali. Pagkatapos ay nagbabala si Jackie Chun na ang ganitong uri ng pag-iisip ay mapanganib at binibigyang diin ang kahalagahan ng seryosong pagtrato sa bawat sitwasyon. Komento ni Krillin na si Jackie ay katulad ni Master Roshi. Idinagdag ni Yamcha na para siyang isang guro na nagbibigay ng payo sa kanyang mga mag-aaral. Kinakabahang ipinaliwanag ni Jackie Chun na gusto lang niyang magbigay ng magandang payo sa mga batang manlalaban. Biglang narinig nila ang tunog ng pagkabasag ng maraming plato. Sinunggaban pala ni Tin Shanhan ang kwelyo ng waiter, pinagalitan siya sa paghahain ng masamang pagkain. Pumasok si Yamcha, sinabihan siyang huminto. Masyado kang magsalita para sa isang mahina. Ipapakita ko ba sa iyo ang tunay kong kapangyarihan? Sumang-ayon si Yamcha, at naghahanda silang lumaban. Biglang pumasok si Jackie Chun, na sinasabi sa kanila na hindi ito ang lugar para maglaban. Sinabi ni Tin Shanhan kay Yamcha na iniligtas ng matanda ang kanyang buhay, at umalis siya kasama si Chiaotzo. Tinanong ni Goko kung ano ang problema ng lalaking iyon. Isang boses ang biglang bumati kay Jackie Chun, at nagulat ang lahat nang makitang si Nam iyon. Tuwang-tuwa si Goko na makita siyang muli, at nagpapasalamat si Nam kay Goko sa pagligtas sa kanyang nayon ilang taon na ang nakararaan. Tinanong ni Yamcha kung wala na bang tubig ang nayon ni Nam. Sinagot iyon ni Nam, hindi. Salamat kay Goko at Jackie Chun dito, ang aking village ay napakahusay na ngayon. Ipinaliwanag pa niya na narito siya ngayon upang subukan ang kanyang mga kakayahan, at sana ay muling labanan si Goko. Tinanong ni Goko kung saang block siya naroroon, at sinagot ni Nam na siya ay nasa block 3. Sabi ni Krillin, ibig sabihin hindi na nila kailangang lumaban sa preliminary, para maglaban-laban sila sa totoong tournament. Biglang may narinig silang boses na sumisigaw para sa doktor. Si Nam ay nasa lupa, malubhang nasugatan. Ang grupo ay nagmamadaling tingnan siya. Lumalabas na si Tin Shanhan ang may pananagutan sa pag-atake at umabante din sa final rounds. Ibinasura ni Tin Shanhan ang sitwasyon, sinabing magiging maayos si Nam at isang pagkakamali ang pagpasok nila sa tournament na may mababang antas ng kasanayan. Pagkatapos ay umalis si Tin Shanhan kasama si Chiaotzo, at napilitan si Jackie Chun na pigilan ang galit na si Goko. Hindi nagtagal, nasa labas na sila, at si Bulma at ang iba pa ay natutuwa nang makita silang lahat ay umabante. Tinanong ni Krillin kung nasaan si Master Roshi, kaya sumagot si Bulma na siguro ay gumagawa siya ng mga baluktot na bagay sa karamihan. Biglang pumasok si Master Roshi, na sinasabi sa kanila na wag pag-usapan ang tungkol sa kanyang likuran. Ipinaliwanag niya na siya ay lihim na nanunood ng preliminary rounds, at binabati sila sa pagsulong. Isang anunsyo ang tumatawag para sa lahat ng 8 finalist na magtungo sa waiting room ng contestant. Tinanong ni Krillin kung paano makikita ng iba na lumaban sila ng walang magandang upuan. Sabi ni Ulang may lunch daw sila. Kaya inilabas ni Lunch ang kanyang baril, sinasabing makukuha niya silang lahat ng magagandang upuan. Nagpaputok siya ng maraming putok mula sa kanyang baril at naalis ang mga tao.
Lahat sila ay naglalakad patungo sa paligsahan, habang si Lanch ay patuloy na nililimas ang mga tao. Sa sandaling ito, ang 8 finalists ay nag-warm up lahat sa loob ng contestant waiting room. Umaasa si Krillin na hindi sila mag-draw ng mga numero na pumipilit sa kanila na lumaban sa isa't isa, at sang-ayon si Yamcha. Pumasok si Tin Shanhan, nakapasok kayong lahat sa final rounds. Siguradong mga hamak ang mga kalaban mo sa preliminary para matalo sa mga katulad mo. Si Yamcha, siguro maswerte ka sa pagsulong mo. Nagbanta si Ten na ibasura si Yamcha sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Nagalit si Krillin, ngunit nagulat siya nang makita niyang umabante na rin si Chiaotzu. Tinuya siya ni Chiaotzu, tinawag siyang pandak na kalbo, na ikinagalit ni Krillin. Kaya naman, bumawi si Krillin, tinawag siyang pandak at kalbo rin na nakasuot lang ng sombrero. Sa hindi inaasahan, ipinunto iyon ni Chiaotzu, kaya inalis niya ang takip sa kanyang ulo, inilantad na mayroon pa rin siyang isang hibla ng buhok sa kanyang ulo, iniwan si Krillin na walang magawa. Sa labas, hinahanap ni Ulang at Puar si Master Roshi. Humakbang si Ulang sa isang restroom, at binuksan ang bawat restroom stall, bawat isa ay may lalaki sa loob. Sa hindi inaasahan, ang isa sa mga stall na kanyang binuksan ay kinabibilangan ng isang babae, na galit na pinalayas siya sa banyo. Napagtanto ni Ulang na nakapasok siya sa women's restroom nang hindi sinasadya. Hindi nagtagal, bumalik na sa audience sina Ulang at Puar. Tinanong ni Bulma si Ulang kung bakit siya pumasok sa pambabae na palikuran, kaya sumagot si Ulang na sinusubukan niyang hanapin si Master Roshi at nagkamali. Ngunit hindi naniniwala si Bulma dito at tinawag siyang pervert. Si Lanch, sa magandang anyo, ay nagtataka kung saan maaaring naruroon si Master Roshi. Pumasok si Master Shen, na nagsasabing ayaw ni Master Roshi na makitang natatalo ang kanyang mga estudyante. Sumagot si Bulma, "So, gusto mong makita ang iyong mga mag-aaral na natatalo?" Sumuko si Ulang sa paghahanap kay Master Roshi, kaya nag-aalok si Master Shen na tulungan silang maghanap. Bumalik sa contestant waiting room, iniisip ni Jackie Chun sa kanyang sarili na sina Ten at Chiaotzu ay parehong kakilakilabot na mga disipulo, at si Master Shen ang nagturo sa kanila ng masama. Sinabihan ng announcer ang mga manlalaban na magtipon. Binati ni Goku ang announcer, na nagsasabi sa kanya na huwag sirain ang stadium sa pagkakataong ito. Sinabi ng tagapagbalita sa mga manlalaban na piliin ang kanilang numero kapag tinawag ang kanilang pangalan, upang matukoy kung sino ang lalaban kung kanino. Si Jackie Chun ang unang tinawag. Sinabi ni Ten kay Chiaotzu na bigyan si Jackie Chun ng isang katamtamang kakayahan na kalaban dahil siya ang dating kampyon. Isa sa mga finalist, si Man Wolf ay umungol kay Jackie Chun. Tinanong ni Ten kung mayroon siyang laban kay Jackie Chun, ngunit sinabihan lang siya ni Man Wolf na tumahimik. Sinabi ni Ten kay Chiaotzu na palabanan kay Jackie Chun ang Man Wolf. Si Jackie Chun ay nag-draw ng 4. Sumunod na tinawag si Yamcha, at sinabi ni Ten kay Chiaotzu na gusto niyang labanan ang isang iyon. Si Chiaotzu ay nagpapalipat-lipat sa mga numero, dahilan upang piliin ni Yamcha ang number 1. Susunod na tinawag ang isa pang finalist na tinatawag na Pampot. Inilipat ni Chiaotzu ang mga numero, at si Pampot ay nakakuha ng number 7. Sunod, tinawag si Ten. Muling pinapalitan ni Chiaotzu ang mga numero, at nakuha ni Ten ang number 2. Sinabi ni Yamcha na napakasamang matatalo si Ten sa unang laban, kaya ibinalik ni Ten ang insulto. Sunod na tinawag si Krillin, at pinapili siya ni Chiaotzu sa telepatikong number 6. Susunod, tinawag ng tagapagbalita si Man Wolf, tinawag siyang Wolfman. Itinama ni Man Wolf ang tagapagbalita, na nagpapaliwanag na ang Wolfman ay nagiging lobo sa kabilugan ng buwan, habang ang Man Wolf ay nagiging isang tao sa kabilugan ng buwan. Nagtataka si Krillin kung ano ang pagkakaiba. Nilampasan ni Man Wolf si Jackie Chun at umungol sa kanya. Nagtataka si Jackie Chun kung ano ang kanyang problema. Si Chiaotzu ay lumipat sa mga numero, at si Man Wolf ay nakakuha ng number 3. Masaya siyang tumatawa. Nagtataka si Krillin kung bakit tuwang-tuwa siya sa pakikipaglaban kay Jackie Chun. Umaasa si Jackie Chun na hindi bakla ang Man Wolf. Samantala, nakuha ni Chiaotzu ang number 5, ipinaris para makipaglaban kay Krillin. Nakahinga ng maluwag si Krillin, sa pag-iisip na kailangan niyang labanan si Goku. Sinabi ng announcer na si Goku na lang ang natitira, kaya nakakuha siya ng number 8, na ipinaris para makipaglaban kay Pampot. Nagmamadaling pumunta si Goku sa kahon at pinili ang kanyang numero para makasigurado. Si Goku, "Wow, tama ka. Magic ka ba?" Sabi ni Ten, "Tinuturuan ka rin ba ni Master Roshi ng masasamang biro?" Ang mga laban ay sina Yamcha vs Ten, Jackie Chun vs Man Wolf, Krillin vs Chiaotzu, at Goku vs Pampot.
Tinanong ng tagapagbalita kung gusto ni Goku na kumain bago ang laban, at masaya siyang sumang-ayon. Sinabi ni Ten na walang klase si Goku. Sabi naman ni Krillin, nagkataon lang na hindi na natin kailangang labanan ang isa't isa sa simula pa lang. Sabi ni Ten, magandang trabaho sa mga laban, Chiaotzu. Sumang-ayon si Chiaotzu at pinalutang sa ere ang lahat ng numero sa telepatikong paraan. Sinabi ni Ten, hindi ngayon, tanga ka. Bumalik sa karamihan, si Bulma at ang iba ay nagtataka kung nasaan si Master Roshi. Sinabi ni Bulma kay Ulang na hanapin muli si Master Roshi, ngunit tumanggi siya dahil malapit nang magsimula ang labanan. Pumasok si Master Shen, sinabi sa kanila na sinabihan niya ang mga promotor na maghanap. Biglang nagsalita ang isang babae gamit ang loudspeaker. Atensyon, may isang nawawalang matandang lalaki. Siya ay napakakalbo, higit sa 300 taong gulang, at siya ay may maruming hitsura sa kanyang mukha. Mangyaring makipag-ugnay sa amin kung mahanap mo siya. Sa waiting room ng contestant, sinabi ni Goku na parang si Master Roshi iyon. Iniisip ni Yamcha kung nawala siya. Si Jackie Chun, parang hindi siya ganyan. Sinabi ni Bulma kay Master Shen na napakabastos na gawin iyon. Sumagot si Master Shen, kung mayroon siyang anumang magagandang katangian, mangyaring sabihin sa akin. Walang maisip si Ulang, kaya pinagalitan siya ni Lanch. Sa sandaling ito, umakyat ang announcer sa ring at tinatanggap ang lahat sa 22nd World Martial Arts Tournament. Ang mga finalist ay pawang warm-up sa loob ng waiting room. Ang mananalo sa tournament na ito ay makakakuha ng 500,000 zeni. Sinabi ni Master Shen kay Bulma at sa iba pa na dapat silang bumili ng makina para magpagaling ng mga pinsala, na nakakainis lang sa kanila. Ipinaliwanag ng tagapagbalita na kung mahulog ka sa ring, sumuko, o bumagsak para sa isang bilang na 10, matatalo ka. Sisimulan na nila ang match number 1, si Yamcha versus Ten. Sabi ni Yamcha, ngayon, hindi ko na kailangang makinig sa iyo. Sumagot si Ten, bakit? Dahil mamamatay ka. Pumasok silang dalawa sa ring. Ipinaliwanag ng announcer na si Yamcha ay isang disipulo ni Master Roshi, at 3 sa mga estudyante ni Master Roshi ang nakapasok sa final rounds. Sinabi ni Goku na talagang napaka-espesyal ni Master Roshi. Ipinaliwanag ng tagapagbalita na si Ten ay disipulo ng arch-rival ni Master Roshi, si Master Shen. At 2 sa mga estudyante ni Master Shen ang nakapasok sa final rounds. Tinawag muli ni Chiaotzu na kalbo si Krillin, na ikinagalit niya. Samantala, sinabi ni Master Shen, paano sila naglakas loob, kinukumpara nila ako sa matandang iyon. Ganon din ang sinasabi ni Jackie Chun sa sarili niya. Sinabi ni Yamcha na mabilis siyang mananalo dito, kaya sinabi sa kanya ni Ten na subukan lang. Magsisimula na ang laban. Pumasok sila sa kanilang pakikipaglaban, at sinabihan ni Yamcha si Ten na maghanda. Nangako si Ten na patatahimikin si Yamcha ng mabilis. Iniisip ni Krillin na magiging madaling laban ito para kay Yamcha, ngunit hindi sumasang-ayon si Goku at nagkaroon ng flashback ng kanyang laban kay Ten sa ilang 3 taon na ang nakakaraan. Sina Bulma at Puar ay nag-cheer para kay Yamcha, iniisip din na siya ang mananalo. Biglang sinugod ni Yamcha si Ten at binato ng sipa, ngunit napigilan ito ni Ten. Agad siyang sinuntok ni Ten, ngunit tumalon si Yamcha. Nagpakawala ng suntok si Ten, na nagawang harangan at iwasan ni Yamcha. Sumipa si Ten, ngunit tumalon si Yamcha sa langit. Pagkatapos ay bumaba si Yamcha na may kasamang sipa, na hinarangan ni Ten at napaatras naman si Yamcha. Sinugod ni Ten si Yamcha at tumalon sa likuran niya. Sinubukan ni Yamcha ang isang siko, ngunit hinarangan ni Ten. Nakaiwas si Yamcha ng maraming suntok at bumawi kay Ten. Sinipa niya si Ten sa tiyan, napabalik siya ng kaunti. Sinuntok ni Ten, ngunit nasalo ito ni Yamcha. Pinaluhod ni Ten si Yamcha sa lupa. Nagmamadali siyang pumasok at nagpakawala ng suntok sa bumagsak na Yamcha. Pasimpleng gumulong si Yamcha sa kahabaan ng ring, iniiwas ang bawat suntok. Sinipal ni Yamcha si Ten sa baba at muling bumangon. Sinipal ni Ten si Yamcha sa kabilang dulo ng ring at binatukan siya pabalik. Si Yamcha ay tumalon pabalik sa langit, na sinundan ni Ten, at sila ay sumama sa mabilis na pakikipaglaban. Ibinagsak ni Yamcha si Ten sa lupa, ngunit pareho silang ligtas na nakarating. Gulat na gulat ang karamihan. Sinabi ni Goku na pareho silang mahusay. Iniisip ni Yamcha na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Iniisip din ni Ten sa sarili na hindi niya akalaing magiging ganito kalakas si Yamcha. Ipinahayag ni Yamcha na gagamitin niya ang bagong Neo Wolf Fang Fist, kaya sinabi ni Ten na mukhang kawili-wili ito. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.